Grabe na ang nangyayari. Pati itong social media ngayon, ah, ay ginagawa na paraan o ginagamit ng pamamaraan ng extortion. Kasi yung pong pinakahuli at controversial na entrapment operation, robbery extortion na ginawa ng NBI laban doon kay PR vlogger na si Franco Mabanta, ay isang pagpapatunay na talagang inaabuso na itong number one communication ngayon sa mundo. Global technology, social media. Hindi ito totoo at hindi ka panipaniwala na yan ay pagsikil sa karapatan sa pamamahayag. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating business o kung ano man, pagka may paglabag sa batas, lalo na kung robbery extortion, yan ay hindi paglabag sa karapatang pamamahayag. Yan ay pananagutan. Bilib din ako sa mga taong ito. Kasi ako, naniniwala ako, hindi fake ito eh. Naniniwala ako, hindi naman gagawin ng NBI ito kung hindi totoo. Nagtrabaho ang NBI hanggang gabi, madaling araw yata natapos doon sa entrapment operation yan sa may Valley Verde sa Pasig. Exclusive na subdivision niya. Doon nangyari. Ang initial down payment ng 350 million, naging 300 million. Pero more or less, ang usapan pala, 4 na bigayan na tig sa 75 million bawat araw kung kailan sila nagkasundo. Ang problema, sa unang deal pa lang, nagkabukuhan na. Dahil yung kanilang gustong biktimahin na si dating Speaker Martin Romualdez ay humingi ng tulong sa NBI. At yung NBI nag-operate. Kaya nagkaroon ng entrapment operation. Yun po yun. Kapalit daw, ito yung sinasabi. Kapalit daw umano ng hawak na ebidensya o video nitong grupo, nitong mga vloggers na ito, PR at vloggers na ito, na ilalabas nila kung hindi magbibigay ng ganong amount. So, blackmail. Nakakalimutan nitong grupong ito, abogado si Romualdez, dating speaker, congressman ng Leyte. Yun ang lakas ng loob nila. Grabe. 350 na nagtawaran pa hanggang 300 million. Tapos siguro hindi kayang ibigay ng buo ang kasunduan, 75 million, 4 na beses na pagbibigay ng ganon. Ay, sa umpisa pa lang, nagkabukuhan na. Ayun ang matindi. So hindi yan pagkitil, pang-aabuso sa karapatan sa pamamahayag. Yan ay kasong kriminal. Robbery extortion ayon sa NBI. May complainant, may naaresto, may ebidensya, kaya diretso sa husgado sa korte yan. Ngayon, ang issue at tanong, comment ng iba, kahit na hindi ko kilala at kababawan ng mga tanong, sagutin ko na rin. Sabi niya, saan kukuha ng pera si Romualdez ng 300 milyon o ganong kalaking pera? Ay nakapress na daw, nakahold na yung kanyang pera. Alam niyo yung hold ng pera ni asset ni Romualdez, hindi naman habang panahon. Ang alam ko parang 1 month lang ipinahold. After noon wala na tayong ibang balita. Yun lang. Ipinahold yung asset sa request ng ombudsman, pero alam ko good for 1 month lang. After noon, di ko alam kung na-extend. Pangalawa, si Romualdez po at mga Romualdez, bilyonaryo in cash at asset. Baka hindi nyo alam. Si Romualdez ay anak ng dating Ambassador Romualdez noong panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. Kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos. Di ba? So, sa palagay nyo, wala siyang 300 million? Sa palagay nyo, wala siyang 75 million? Bariya lang yan sa kanya. Bariya lang yan. Mayaman ang pamilyang yan. Kahit sabihin ninyong na-press o na-hold yung kanyang asset, sa tingin nyo, wala siyang ibang pagkukunan?
Ayan ho, yan ho yung tanong ko na rin doon sa mga nagko-comment na hindi totoo yan. Kasi nawala lang ang pera si Romualdez eh. Na-hold na yung pera niya. Hindi po ganyan. Natatawa na lang ako. Lahat ng mga milyonaryo at bilyonaryo, wala naman sa bangko ang pera ng mga yan. Kung meron man, parte lang ng kanyang kayamanan nasa bangko, nasa negosyo. Marami pa rin cash yung mga yan. Marami pa rin pera nakatago yung mga yan. Kung ikaw ay magiging bilyonaryo, iisipin mo ba wala kang 100 million o 300 million na ibang asset na nakatago na anytime pwede mong gastusin o gamitin in cash? Siyempre meron. Sa bahay pa lang ng mga yan, baka nga bilyon na nakatagong pera eh. Kung ikaw ay meron 10 bilyon, ilalagay mo ba sa lahat ng negosyo yun? Hindi. Baka kalahati lang ang nasa business. O 70% lang ang nasa business. Baka yung malaki, yung 30% o 50% nakatago yun for emergency. Yun. Kaya pasintabi na po, yung pong mga nagtatanong na parang galit pa, ikaw naman Mike, chismis ka eh, bias ka eh. Saan kukuha si Speaker Romualdez ng pera? Ayun ang sagot ko sa inyo. Common sense, ikaw, kayo nagtatanong, nagdududa ako saan galing ang pera ni Romualdez. Hindi ako spokesman ni Romualdez, wala akong pakialam dyan. Kung ikaw ba ay merong 100,000 piso, yung bang 100,000 piso mo, ilalagay mo sa bangko lahat? Di ba hindi? Magtitira ka ng pera sa bahay mo. Siguro 30,000 or 50%, 50,000 ng 100,000 mo itatago mo sa bahay mo. For emergency, kalahati lang o 70% ang savings mo o ilalagay mo sa negosyo. Ganon, di ba? Halimbawa, meron kang 1 million, ilalagay mo ba sa bangko yon tapos wala kang cash? Ay di si Sara Duterte ka. Merong asset na napakalaki pero wala daw cash. DDS ka pala. Pare-pareho na kayo. Yan. Nadamay tuloy si Sara. Di kasi yun doon mo ba sa hearing sa Kongreso, ganun eh. 2019 hanggang 2024, wala siyang nising kunduling na cash na idiniklara. Ibig sabihin, wala siyang pera sa bahay. Imposible. Malabo pa yun sa 1 dosena at 1 kilong pusit. Sabaw ng pusit. Ganun kadilim. So, kayong mga nagtatanong, ano man ang inyong pinanggalingan, for information, hindi po ganun. Mali po yung tanong ninyo. Ang tao, hindi mo kayang husgahan, huwag niyong husgahan. May pera ba o wala? Saan galing ang pera? O ano ang kanyang kabuhayan? Maraming sikreto ang bawat tao. Kung wala man pera yun sa bangko, maraming pera yan. Nasa bahay o nasa isang lugar na in case of emergency, pwede nilang gamitin. Yun ang diskarte nila eh. Pero yung sinasabihin nyo, wala nang pera yan dahil nakahold ang pera. Naka-press na yung pera niya para lang ma-justify nyo na wala siyang kinalaman sa extortion. Ay, sa biktima ng extortion. Siya nga yung complainant eh. Di ba? Ayun, okay? Pangalawa, para sa inyong kaliwanagan, ako po ay matagal na NBI reporter at police reporter. Ganito yan. Entrapment, mark money ang ginagamit yan. Kahit kanino ang pera, pansamantalang gagamitin na ebidensya yon. Halimbawa, ako yung NBI, si Juan ay aking huhulihin. Mayroong complainant na ibang taong ayaw pang paliwanag, magdadala ko 100,000. Yun ang sasabihin kong papakilala yung agent ko na ito yung bayad, ito yung hinihingi mo, bibigay ko sa iyo. Pero yung perang yon, pwedeng pera ko, pwedeng pera kung kanino, mark money nga ang tawag doon. Kasi hindi na mawawala yun, marirecover, ibibigay na tapos uhulihin. Balik ulit yung pera. Ganon ang entrapment. Mark money, may pera o wala yung complainant, magpuproduce ng pera ang otoridad para gawing mark money para sa entrapment operation. Naintindihan nyo na? Pag hindi, rupor kayo. Rupor ka kung sino ka man. Please like and share, subscribe and follow. Natawa naman ako, rupor. Nasa dulong-dulo na yun.